So, bibigyan ko kayo ng sukat pagdating dito sa may range hood natin. Usually, yung ginagawa namin dyan, ito, para malaman din natin yung sukat nito. Ayan, nasa... Tapos dito, ito yung lagayan natin ng cutlery. So, yung sukat ng cutlery na lalagyan natin dito ay nasa... Hindi po pwede na dahil yung manggagawa ay matangkad, mataas rin. So dapat yan, nakikipag-cooperate tayo sa client natin para at least bandang huli baka mamaya hindi pala okay kay client yun, madodoble trabaho tayo. Ganun po yung ginagawa ko para yung mga susunod na gagawa, hindi sila mahihirapan. Yun ang kagandahan niya. Ang tawag doon, malasakit sa manggagawa. Morning. Morning. Ay, ayun. Sangkol Jom. Araw ng Lunes, mga kamusta na. So, bali, ngayon nga po ay araw ng unang linggo. Oo nga pala. Unang linggo ng Disyembre. So, toolbox lang tayo, then deployment na. Hopefully, boys, maging maayos ang sitwasyon natin. So, December na. Take kayo na, inyo man take one. Sumrekte New Year's Eve. New Year's resolution. Kahit nga sa nagagagat kayo tata, gagagatin nyo pa nasumpad kayo tata, sumsumpatin nyo pa So let us pray. Yes, dear Father God, once again, papasalamat po kami sa umagang ito. At sa mga susunod na araw, Lord God, sana po igabayan mo po kami sa aming pagtatrabaho. Lord God, pakalinisin mo po kung ano po yung mga hinanakit namin sa bawat isa. Pakalinisin mo po kami, Lord God. Patawarin mo po kami sa pagkukulang namin sa iyo, Lord God, at sa mga kapwa po namin. Lord God, bless mo po ang bawat isa at sana po iingatan mo po kami sa pang-araw-araw. I-provide mo po kung ano po yung mga pangangailangan namin. Sana po ikaw po yung manguna sa lahat po ng mga desisyon namin sa buhay. Lord God, kung ano man po yung mga nararanasan namin ngayon, Lord God, na problema, sana po lutasin mo po ito, Lord God, dahil alam po namin na ito po yung gagabay at maglulutas po ng lahat ng ito, Lord God. Salamat sa lahat-lahat ng yung ginagawa sa buhay po namin. Alis po kami sa lugar na to, Lord God, na makarating ng safe and sound sa aming mga paroroonan, Lord God. At papasalamat kami sa lahat-lahat at binabalik po namin ang kabutihan at pagmamahal na yung binibigay sa amin. Ito po yung aming samot dalangin. Sa iyong pangalan, Jesus, we pray. Amen. Amen. Sige, ingat kayo, boys. 20 tawa. Yes, sir. Cross price. Ayan, so every Monday kasi, ayan, chine-check namin yung budget ng mga mag-i-stay. So, ayan, distribution ng mga bali tsaka korpo nila. Ayun kasi magiging syempre allowance na rin nila. Okay? Gamitin natin si Syro. Saan po ta? Dito tayo. Cross 5. So nakapagpatay na tayo dito ng scaffolding. Cross number 5. Lalo pagka ganito talaga yung panahon litaw na litaw yung kulay, so masarap sa mata. So yung kulay na ginamit namin dyan, ito ibibigay ko sa inyo yan, mga kamusta, sa susunod na video natin. Okay, ayan, pinakompleto na lang ni Uncle Jong. So dito sa isang part ay naghahalo yung tropa. Sa kabilang side, timing, ayan, papaasintahan na natin yun. Kaya nagtayo kami ng scaffolding para matapos na yan. Tapos diretso finish na rin ng pintura. Pero hindi pa yan na-finish yung pintura niya, no? Para minsanan ka ako. Then dito naman kay Uncle Jong.
Ayan, finish na ng Keljong. So, pinaabot na rin namin sa baba. Kasi ito naman, kung sakali, papalitadahan natin yan. Depende. Ipapantay muna namin yung level para makumpleto na. So, may nagkakating na rin sa taas para kumpleto na rin lahat. Okay. Bye. Si Uncle Jong. Uncle Jong, the great. Ayan, no? Check natin yung ilaw. Yung pin light niya. Ayun. Ayun. So, yung iba, sa pairing ito yun yan. And dito naman, ayan, pinalipat natin yung butas ng pin light niya. Switch. Yun. So, gana na. Nalagyan na nga po lahat. Tapos ganun din dito. So, may pin light na rin dito. Ito siguro. Ayun. So, litaw na litaw na. And din dito, may pin light na rin po. Ay, eto. Lalagyan pa lang. Uusapan natin about sa cabinet natin. Ano nga ba yung mga hindi dapat mawala pagdating sa paggagawa ng cabinet natin? At kung ano nga ba yung mga kailangan mo i-consider sa paggagawa o kaya naman pag-draft ng mga cabinet natin. So, speaking of cabinet or kitchen cabinet mga kamusta, so marami kang pwedeng i-consider, marami kang pwedeng ilagay, marami kang pwedeng storage, at dapat presentable, tsaka maayos yung pagkakagawa, malinis, maganda. So lahat na po yun, kasi sabi ko nga sa inyo, pag gumagawa tayo ng isang bagay na alam mo na kumbaga magugustuhan ng karamihan, dapat ibigay mo rin yung kung ano yung pinakamaganda at pinakamaayos na pamamaraan. May kakatapos tayong proyekto doon sa Villa Verde, ako saan napakaganda ng kitchen niya. Sa ngayon, hindi ko pa pinapakita yung kabuuan mga kamusta, pero pinasilip ko na sa inyo yung mga kaunting mga ginamit natin doon, ng mga materyales. Pero paano nga ba kung nagle-layout na tayo? Ano nga ba yung mga kailangan mong i-consider para makumpleto mo yung mga ilalagay mo sa iyong kitchen? So, number 1 dito, para sa akin, yung sukat nung, ayan, yung lababo. Ano nga ba yung standard na sukat ng lababo natin? So sa Pilipino mga kamusta o kaya sa kapwa nating mga Pinoy, meron tayong sinusunod na sukat na kung saan fit na fit para sa atin. Kasi hindi naman tayo ganang katangkaran. Meron tayong sinusunod na kung saan fit na fit para sa atin. Yung hindi tayo mahihirapan mag-prepare o kaya magluto o kaya naman maghugas. So yun po yung mga kailangan natin i-consider. So ano nga ba yung sukat na ginagamit natin dito? Habang nagsusukat si Mabi dyan, ito yung sink natin. So itong sink natin mga kamusta, para hindi kumbaga nababasa yung lower part natin o kaya naman nakasakto para sa sukat natin, nakagaya ko nasa 165 cm mga kamusta, no? So kapag ka 165 cm ka o kaya naman sabihin na natin na mas mababa pa doon, ay fit na fit po itong sukat na to. So ano nga ba yung sukat natin? Ito, naglalaro po tayo o kaya nag-i-start tayo sa 85 cm yung height hanggang 90 cm. Pag-start mo ay 85 mga kamusta hanggang sa 90 cm. So ibig sabihin, pwede ka pang maglagay ng 86, 87, 88 up to 90. So yun, saktong-sakto sa atin yun. Actually yung 90 napakataas na ho nun. Yun yung tinatawag natin na American size. Pero may mga Pilipino rin kasi na matataas din yung tangkad nila. So yun yung mga kailangan natin i-consider. Kaya minsan inaalam ko rin kung ano nga ba yung height ni client, ano nga ba yung fit para sa kanila. So dapat yun yung mga sinusundan natin at kailangan natin i-consider. Hindi po pwede na dahil yung manggagawa ay matangkad, dapat mataas rin. So dapat yan, makikipag-cooperate tayo sa client natin para at least hindi po yung bandang huli baka mamaya hindi pala okay kay client yun, madodoble trabaho tayo. So ngayon, pagdating sa sink natin, always meron tayong bintana. So meron kasi yung mga nagle-layout, dito yung sink, tapos dito yung lutuan. Kasi gusto daw nila para wala nang
exhaust. Pero ang may sasabi ko lang mga kamasta, kailangan maglagay tayo ng exhaust para sa kitchen natin. Kasi kahit nasabihin natin na naka-open ho yan, hindi mo ma-assure na ito ay palabas yung usok, kundi meron din yung malakas yung hangin kung saan bumabalik. So kahit sabihin natin na mas matipid ko pagka wala ng exhaust, so ang ginagawa nila, tinatapat nila sa bintana. Pero usually ang ginagawa ko dyan, yung sink mismo ay nakatapat sa may bintana natin, para habang naghuhugas tayo, kumbaga na mafe-feel natin yung lamig at hindi ka pinagpapawisan. At the same time, well ventilated tayo habang naghuhugas. So yun yung isang reason niya. At dito, so usaping pagluluto naman, ito, dapat meron tayong range hood mga kamasta, kaya yung exhaust natin. So kung napapansin nyo, may nakaabang ka agad. Ayan, no? So pinagawa ko tong kisame natin dito dati, meron na kaagad nakaabang na pipe niya para sa exhaust natin. So yun pa lang, kahit na hindi po ako yung kunwari, hindi pa kasi ito natapos yung quotation nitong kitchen natin, o kaya wala pang approval si madam, o kaya hindi pa niya pinagawa yung quotation ng kitchen natin dati. Ang ginawa ko na dati, para hindi mahirapan yung susunod na gagawa, na kahit na hindi ho tayo yung gagawa ng kitchen, kino-consider ko pa rin ho na para hindi mahirapan yung ating mga kapwa manggagawa, kaya nilagyan ko na kaagad ng exhaust. Ganun po yung ginagawa ko para kumbaga yung mga susunod na gagawa, hindi sila mahihirapan. Yun ang kagandahan niya. So ang tawag doon, malasakit sa manggagawa, no? So lagi kong pinapa-remind sa tropa yan para hindi naman kawawa yung susunod na gagawa. So ngayon, dito yung lutuan natin, itong part na to. Ngayon meron siyang, ayan, yung kumbaga exhaust mga kamasta, o kaya range hood. So sa paglalagay ng range hood, dapat may nakalagay ka na ring outlet. Yan. So yung outlet na rin, dapat yan naka-separate. Okay naman, kahit kasama nung ating lutuan mga kamasta, okay lang din naman yon. Kasi ilang amperes lang naman ang kailangan ng range hood natin para mapagana siya. So bibigyan ko kayo ng sukat pagdating dito sa may range hood natin. Usually yung ginagawa namin dyan ay nasa 60 cm. Pero syempre may allowance yan. Ginagawa namin dyan 61 cm. Tapos yung height na ito mga kamasta, ay nasa 60 cm sukat natin. Kaya sinasakto natin yung sukat mga kamasta para kung mapapansin ninyo, halos nandito lang sa may part ko, no? Para yung mga susunod naman na cabinet natin ay abot natin. Pero dito, syempre, i-recommend ko meron tayong tungtungan kasi syempre nakataas na ho yan. Kasi yung kisame natin talagang siniro-zero natin yan. So lalagyan yan ng takip para mabuo mga kamasta. Yung ginawa ko dito para mas maging maayos, ayan, naka-offset tayo mga kamasta, no? Para ma-organize natin na maigi. Ito kasi lalagyan natin to ng profile o kaya ilaw, neon lights ang gagamitin natin dyan para yung reflection ng light natin ay nandito. Kasi dito sa ilalim medyo komplikado yan mga kamasta, no? Kapag nilalagyan natin ng ilaw. So ngayon sabi ko, yung offset natin, yun yung malalagyan ng ilaw natin. So yung mga part na pagdating sa paggagawa ng hanging cabinet muna tayo, itong mga nasa sulok natin, dapat yan niluluwangan natin yung space para kahit na nasa sulok yan ay gamit na gamit. Kasi usually mga kamasta, nagiging problema kasi pagdating sa mga sulok ay medyo mahihirapan tayo paglalagyan ng gamit. Kaya ang ginagawa namin, lalagyan namin ng enough space. So hanging cabinet, hindi gaanong komplikado yan, yung part na pagkukuha ng sukat. Ang importante lang yan, yung nakatapat sa may ilutuan natin, dapat nakasentro yan. Sa may sink natin, nakasentro ho yan. Divider niya na ho yan. Yung nakasentro dito, yung mismong takip, eto siya. So dapat yan, yun yung mga tinitingnan natin. And then, yung distribution na ho niyan, di bali nang magkaiba yung sukat sa bawat sulok niyan, basta buo lang po yung nakikita nyo dito sa harapan niya. So yun po yung mga kailangan nating i-check lagi mga kamasta, no? Kasi yung pag-distribute natin ng mga doors ng ating cabinet mga kamasta, ay dapat ma-organize din natin siya. So i-check mo yan, susukatin mo na maigi para mapantay-pantay natin. So yung paggagamit natin ng mga hinges sa mga sulok-sulok niyan, ginagamitan natin yan ng 165 degrees mga kamasta, no? Para may open natin na maigi. Yun yung mga ginagamit natin dyan. Ito, para malaman din natin yung sukat nito, ayan, nasa 52.5 cm. Kapag yung height ng kisame natin ay umaabot ng mga 280. So ito, ang sukat niya ay nasa 80 cm. Itong
buo na yan kasi ito 40 cm tapos 40 cm na yung bawat butas na nakalagay ho dyan. So sa ilalim naman, base cabinet natin, ito yung pinakamaraming accessories na binibili. Dating dito sa baba mga kamusta, ayan syempre ito yung sa sink natin. Yan dapat meron siyang space para kung sakali mag-troubleshoot tayo, dapat meron ka space dyan naglalagay. So dapat rin, i-free mo lang siya. Pwedeng paglagyan ng mga kaldero, pwede ho yan. And then dito may bin cabinet tayo at trash bin cabinet. Ito, storage yan. Tapos dito, ito yung lagayan natin ng cutlery. So yung sukat ng cutlery na lalagyan natin dito ay nasa 50 cm. Pagka susukatin nyo, yung loob na ito mga kamusta, yan, para magka-idea tayo, ay nasa 56.5 cm yung kabuuan po niyan. Tapos lalagyan na ho natin ng drawer para sa may cutlery natin. So ganun din yan, halos kaparehas ng cutlery. Yung pull out tray na ilalagay natin na dalawa ho dyan. So lagayan ng baso at saka lagayan ng plato. So ang ginawa na namin dyan, swing na lang ho siya. And then dito, yung storage natin, ito papalitan pa natin ng 165 yan. Ito naka 165 pa. Yan. So para mabuo natin husto. So meron tayong isang paraan pa mga kamusta na kung saan naka-L. Yun nga lang, sinusukat namin kasi dyan minsan ay yung distansya ng mula dito. Kasi dapat yan may enough na space para makuha natin yung sukat na yan. And then dito, may lalagay tayo ditong condiments tray na kailangan meron sa kitchen natin. Lagayan ng mga pampalasa like dun sa may asin, bagoong, mantika. So ito na po yung lagayan, kaya po tinawag siyang condiments tray. And then dito sa part na to, yan, so gas tank, paglagyan ng gas tank natin. And then dito malalagyan ng breather mga kamusta. So sa gas tank natin merong butas yan, o kaya naman yung butas na lagayan no, sa may cooktop natin mga kamusta no? And then dito storage yan. Ayun yung butas na yun, nakikita nyo yan, may outlet po yan. So doon natin sasaksak yung ating cooktop mga kamusta no. So yung cooktop na tinatawag kasi natin, hindi na siya yung parang gas range na malaki. Kumbaga talagang cooktop na lang siya. So marami ng uri ng mga lutuan ngayon mga kamusta no. And then dito, meron tayong drawer. Yan. Tapos meron tayong drawer din dito. Tapos dito. So yan yung mga lagayan ng mga baso. So yung cutlery tray natin, halos lagayan ng kutsara buo yan. Organizer ng mga kutsara, kutsilyo, pwede po yan. So dito, mga lagayan ng baso, pwede po yan. So ito po pala, baka makalimutan nating ituro sa inyo ay yung sukat ng ating sink o kaya lapad niya. So usually yung ginagamit talaga namin yan 58 cm. Kasi yung sarado na itong mga lababo natin o kaya yung cabinet natin, sakto po yan na abot ng 60 cm. Yun po yung reason kung bakit hindi ho namin sinasagad. Para sakto po yung ilalagay natin dito na quartz, na kapag dinikit mo ho dyan, kakapit at kakapit yung ilalagay natin na para sa nosing niya. So yun yung reason niya kung bakit hindi ho natin sinasakto na 60 cm mga kamusta. Kasi dito may backsplash pa ho yan. So yung backsplash na tinatawag dyan, may ilalagay pa tayo dito sa may wall niya. Yan. So yun yung mga ginagawa natin na dapat meron sa kitchen natin mga kamusta no. Kagaya dito, meron din tayong countertop. So yung countertop natin, meron na rin ho siyang mesa dito sa baba na nakalibel dito sa may sink natin. Pwede rin maging storage yung ilalim. Tapos yung nook bar mga kamusta ay may paglagyan pa tayo para din sa may high chair natin sa likod. Yung ating lagayan ng fridge. So hindi mawawala yan. So meron yung mga client na gusto nila wag nang lagyan ng mga case. So ang ginagawa na lang nila, hinahayaan nila na kumbaga free lang yung ating fridge, pero sa atin nilalagyan natin yan kasi pwede pa natin lagyan yung taas na pwedeng ilagyan ng storage mga kamusta para sa paglagyan din ng mga accessories natin sa kitchen natin. So abangan nyo na lang to mga kamusta na. So sabi ko nga, may mga na natapos o kaya patapos na. Ngayon, tingnan nyo doon sa mga video natin na yun mga kamusta para may share ko rin yung iba pang mga part ng kitchen natin, lalo na kapag ka nakumpleto na lahat-lahat. Kaya nga po, ayan, na-organize lang natin. Importante sa paggagawa ng kitchen cabinet natin, kumbaga maliit man ito ng malaki, dapat ma-organize natin yung paggagawa natin. Okay? Then okay tayo sa taas.
dito nakapag-finalize na kami. Pwede na rin tanggalin tong scaffoldings natin dito kasi ito na yung susunod, yung tiles naman natin dito sa may stair. So yun na yung gagawin natin. Ayan, sintan na natin yan. So para matakpan na ng buo, para minsan na yung finish. Actually ayos na yung pintura namin dyan, pero ngayon kailangan nating tapusin ulit yan. Ayan, pinabero na rin natin ng clean wrap. Tapos susunod yung mga yan, clean wrap na rin natin yung mga yan. Ito. So ito pa yung isang kine-check namin. Ito. Kasi nga yung yung switch niya na doon sa kabila. So yun na yung pinag-usapan namin ni Madam kanina. Pero sabi ko nga mukhang pwede talagang nailipat dito. Kasi kung sakali ito magiging cabinet built-in cabinet. So pwede na ganito yung bukasan niya kung sakali. So ang naging problema daw nung nag-install ng pintuan dati parang nahihirapan daw sila na kumbaga parang komplikado. Pero parang mas komplikado yung kanyang setup. So siguro pag ganyan na lang siya. Kasi ito cabinet naman na ito eh. So, ang bubungad sa kanya kung sakali yung cabinet. So, ito kasi master's bedroom. So, ayos na. Okay. Kinokompleto na lang lahat, mga kamusta, no? So, tatalis na rin kami dito sa isang room. Ganun din sa kabila. Yeah. So, ganun din dito sa kabila. Ayan, so perenda na tayo. Mabs! Kunak na 2x2. Ay, meron ako doon. Aida. Ayan, no? Napakaaliwalas na. Ganda ng kulay, no? Ayan. So, sa mga susunod na araw, ayan, flooringan na natin. Tara. Ito tayo sa row 6, mga kamusta. So, ito yung CCTV natin. Bali may wiring lang naman na kami dito sa part na to. Ayan, okay na. Tara. Tayo. Okay, Roas 5, mga kamusta? Mali. Ayan o, Roas 6. So, ito, kinorek na ako ni Kuya John eh. Ayan o, so ito na yung plant box natin. Meron na rin tayong metal divider dyan. Tapos yung tiles natin, ito na po yung napili ko na tiles niya. Tapos saan kumbaga talagang pang outdoor siya mat, mga kamusta, no? Ayan, no? Medyo magaspang yan para kahit na maanggihan ng tubig dito hindi siya madulas. So iniwasan natin dito yung kapakanan din natin ng kliyente, o kaya kapakanan ng kliyente, yun yung lagi natin iisip para iwas disgrasya, hindi naman magkakaroon o kaya magiging cause ng disgrasya, mga kamusta, no? So eto, nakaklibay na rin yan papunta ron. At dito ayan, nagkiklearing na lang sila. Then, pagkatapos ng clearing, ayan na, kompletuhin na yung mga gamit natin dito o kaya yung mga ginagawa natin. Ayan natin. Ayun, no? Diba? So, dito sa part na to, ayan, may mga minamasilyan na kami sa ilalim na lang para may kabit na rin tong mga to. So, ito yung kulay niya, gray, tapos ikakabit na natin yung tiles niya. Ayan, so mga ilang
Gagawin na lang dyan, then okay na mga kamusta na dito sa may Roja 6 natin. Tapos dito yung flooring na lang niya. Ayan, actually nakapag-layout na nga kami. Ang gamit namin dito 30 by 30. So sinukat natin yung bawat tatamaan ng tiles natin dyan o kaya yung flooring natin. Ayan. Okay. So kompleto na lang yan. Yung taas natin, ganun din. Kompleto na lang mga kamusta para maayos na. At dito sa may project natin dito, halos patapos na to. Clear na lang ho kami mga kamusta. Ayan. So pinatakpan ko na rin yung mga yung ating mga nakalitaw dati na junction box. So sabi ko nga dapat wala ng mga ganyan kasi wala rin lang naman. Kumbaga hindi rin lang naman magagamit. Kaya yan pinatakpan ko na lahat para maayos na. So dito naman sa kitchen natin dito, ayan, sasalpak lang naman na natin. Kaya kung napapansin nyo, kahit maliit tong part na to, napakadaming pwede rin ilagay dyan. Ano ito? Yan. So dahil ito ay mababa, so binuo na lang natin yan. So kagaya dun sa kabila, yung sa kabila talaga as in mataas. Ito nasa halos nasa 240 cm lang yung height niya. So based dun sa sukat na yun, syempre susukatin natin yung saktong ilalagay natin dyan. So ito yung glass block natin na sinasabi ko. Ito sink yan. So hindi po pwede na kumbaga walang liwanag. So ito kasi firewall na yan. Kaya ngayon naglagay tayo ng glass block dyan sa part na yan. Pero kung napapansin nyo, may reflection pa rin ng natural light. Okay? Ayan, no? So kinakompleto na lang yan. Then salpak na natin lahat. Tapos yung ating tiles na lang ilalagay dyan. Okay? Ayan, no? So ito may pantry pa tayo dyan. Pero ito kung napapansin may biga to. Ay, column. Column to eh. Ngayon, para kako magamit kung column natin, eh, ayan. Naglagay tayo ng pantry para mabuo pa rin. So tara, at uwi na tayo. Ginabi na nga tayo. Yan, so maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa maghapon. Yan, kita tayo ulit bukas. Ingat po kayong lahat. Bye.